mahalagang usapin o pinagbibigyan dapat ng pagpapahalaga o panahon o ibig sabihin binubusisi natin yung ating physical appearance. Bakit sobrang halaga ng ating physical appearance sa mga empleyado, lalo naman sa security personnel? Kasi po ito po yan hindi naman ibig sabihin na dina-downgrade tayo yung kinukutya sa itsura. Sabi nga, di ba totoo naman, wala namang pangit na nilikha ang Diyos. Sabi nga, lahat ng nilalang niya ng mga tao, kawangis niya. So walang pangit, lahat kaaya-aya, kaiga-igaya. Tangan nga lamang siyempre ang mga tao, tayo, tumitingin sa panlabas na kanyuan. Hindi ibig sabihin para sirain sila. Kung akma ba, naayon ba? Yan. Siyempre when it comes to business, ang tinitingnan dyan siyempre, kailangan maging maayos yung mga personnel nila, lalo sa security. Bigyan natin ng pansin ang mga security personnel. Bakit kinakailangan? Kasi sa pagpasok pa lang sa kumpanya, sa establishment, mga mall, ng mga client, mga customer, mga guard agad ang aabutan. Siyempre dapat kaayos-ayos naman yung suot. Hindi ibig sabihin sa ka na-assign, kasi kadalasan sa mga security, gwardiya lang ako, yan lagi, walang pagpapahalaga dun sa trabaho, kaya hindi na i-enhance kung ano ba ang dapat nilang gawin sa sarili nila. Hindi ito para lang kapritsyo, i-enhance. Kung yan ang itsura, hindi pangit yan may reason di ba? Kumbaga i-enhance mo, security guard ka, nanlilimahid ka, nanggigitata ang uniform mo. Are you sure maraming magtitiwala sa iyo? Kahit naman sa aspeto di ba? Kahit naman sabihin mong sa sales, di ba, kailangan talagang napakadesente ng mga kaanyuan mo, sa pananamit mo, di ba, lalo sa security, sa uniform. So dapat binibigyan ng halaga yan. Hindi natin dapat pinapabayaan na maging, ibig sabihin hindi akma doon sa iyong trabaho. Siyempre halimbawa natin, kung ikaw ay ang trabaho mo nasa pagbabasura, natural naman, kailangan na may suot nila akma naman doon, alam naman nakatoksido yan sila, nakabarong, nagbabasura. Hindi natin minamalitan na po lahat ng trabaho marangal. Ibig sabihin iaakma. Okay, security guard ka, tapos alam mo naman ang standard ng uniform, mga paraphernalia, kulang-kulang. Kailangan pa bang sabihin araw-araw ng officer yan na ito yung ganito? Dapat sa sarili pa lang natin, kung tayo'y may pagmamahal sa trabaho, at for sure yan ang bread and butter natin para masustain yung mga needs ng family natin, bakit hindi natin kayang ayusin? Ang dami natin nang ginagawa sa mga, kumbaga mga wants naman yan, hindi naman talaga kailangan pa, pero pina-priority natin. Pag sa uniform, tamad na tamad ayusin, makasuot na lang. Siyempre ang client mag-check yan, siyempre may mga business partner yan, sabihin ng mga client nila, mga bisita nila, ano ba naman yung guard mo dito? Bakit naman ganyan? Nahihiya tuloy kami sa mga bisita namin na darating. Natural, parang tahanan yan diba? Kapag ang bahay mong madumi, mahihiya ka sa bisita mo. Lalo naman pag tao ang makikita nila. Hindi ito po pag maliliit, hindi pag nililibak. Iyon dapat ang gawin. Dapat sa lahat ng mga security personnel, matuto tayo na i-enhance. Kasi kailangan titingnan ka talaga sa personality mo yan Kasi ito yan kung sa sarili mo hindi mo kayang i-manage, hindi mo kayang i-handle, paano kaya ang responsibility na iaatang sa'yo kung sa physical appearance palang bagsak ka na? Kaya nga dapat pag ang guard talagang well equipped yan, makikita sa kanyang personality, sa kanyang appearance. Siyempre pa nag-apply ka, hindi naman sasabihin na mahusay kang guard. Okay, alam ba nila na mahusay ka? Titingnan ang panlabas ng kaanyuan mo, yung appearance mo, yung suot mo, yung uniform mo. Ay kapag ganyan ka, hindi paka-antay di mo tingnan, sasabihin yan, hindi ito pwede mag-handle na responsibility. Ganun din sa totoong buhay, di ba? Pag nakinakitaan ka na weak ka, mahina ka, maraming tutulong sa puso ng mga mayaman Kaya lang hindi ka matulungan kasi sasayangin lang yung bibigay sa iyong tulong. Ay hahanap na naman sila ng panibago, di ba? Opportunity yun. Kasi ang dami din mga guard na sa mga bakanting lote, tapos may nadaanan sila ng mga inspector, nasa maayos na mga agency, nasa mga minimum, di ba? So, nasabihin, dito ka nagtsatsaga, sayang naman. May potential ka, maayos ka mag-uniforme, Kasi inaano mo yun minamarket mo na yung sarili mo dun Diba? Especially to the agency, pag nakitang husay ng guard ninyo mag-uniform
mukhang pwede kayang kumuha dito ng mga guard kasi nakita ko talagang well equipped yung mga guard na to, tsaka maayos talaga sa sarili, di ba? Kasi titingnan yung sarili mo niyan kasi sino bang dadalhin mo doon sa client, di ba? Sarili mo. Hindi naman niya okay, skilled mo, yung knowledge mo natural, nasan ba yun? Nasa katawan mo, o di katawan ng titingnan mo, hindi naman yung utak mo ang bibiyakin para tingnan, di ba? So tingnan natin yun. So you have to consider those parameters na dapat wag nating i-take for granted yung laging sinasabi ng officer nyo, ayusin yung uniform, magplancha. Minsan naman kasi mga suit na uniform talaga naman minsan hindi mo malaman kung naka-pajama, kung di ba yung ang hirap kumbaga sana maintindihan, hindi natin inaano po ayusin natin. Tingnan sa mga mall, ang lalaki ng mga mall dyan, di ba? Hindi ko nababanggit yung pangalan ng mall, tingnan yung mga guard yan, talagang sasaldo mo kasi talagang inaano sila dahil kinakailangan ang postura mo dyan maayos ka, di ba? Yung sa iba naman parang tamad na tamad, parang sasabihin hindi naman kasi minimum dito. Yan ang mga katwiran ng mga guard na marami, hindi naman kasi minimum tsaka ano naman to, ganito naman oo sige, nandiyan ka sa warehouse, ibig sabihin kung ano yung warehouse, ganyan ka din kung ano ka. Siyempre ang mga warehouse mamantya yan, madaming dumi, alam naman gigihaan naman yung sarili mo dyan. Hindi ba kahit siyang ka ma-assign, regardless kung yan ay bakanting lote, kung warehouse yan, or ano pa man yan, kailangan ang uniform mo standard. Wala naman nilagay sa ng sosya ng mga policy na kapag sa warehouse ka, sige magmukha kang gitata, huwag ka nang sumunod. Wala naman ganun Paano kung maikutan kayo dyan ng mga sosya? Di violation. Magkano ang violation? Diba? So dapat iniintindi natin. Kaya dinisign ng sosya yan, may purpose sila. Hindi kayo magmukhang parang kaya nga sinasabi gwardiya ka lang, nilalang lang tuloy kasi pinapakita mo na ganyan yung kanila. Hindi yung kayabangan, ipakita ninyo na kayo deserve nyo, na kayo irespeto. Kasi kung ganyan ay talaga kahit siguro bata sasabihin sa'yo, di ba, kasi ang itsura mo ganyan, hindi sa mukha yan, yung appearance mo yan dapat i-enhance, di ba? Kailangan yun, hindi yung parang mukhang bagong gising magduduty, walang kalatoy-latoy, di ba? So pahalagahan po natin yung ating physical, kung bakit kahit sa aspeto, huwag sasabihin na mas mabuti ang kalooban. Hindi natin sinasabi yung mga hindi ganun po hindi totoo yun. Sabihin mo mukha kang nanlilimahit, di ba? So, sure, pagkakatiwalaan ka ng mga yan? Hindi. Sa mall nga lang, pag pumunta ka, mukha nanlilimahit ka, akala shoplifter ka Hindi natin ipiniplease natin yung mga shoplifters. Yung ganun, di ba? Kasi ganun talaga, mapag-judge ang taong mundo. Yan ang kalakaran, yan ang labanan. Paano ka magkakaroon ng maraming asset or gusto mong umasenso kung ganyan ka? Simulan sa sarili. Paano yon? You have to enhance your personality, your appearance, especially to those security personnel, your uniform.